Karamihan sa mga bansa ngayon ay nagsasalo o naghahati sa iisang border, pero lingid sa iyong kaalaman ay merong mga maliliit na bansa o estado na nasa loob mismo ng isang malaking bansa o teritoryo. At ang tawag sa mga bansang ito ay mga micro-countries. Pero ang maganda dito ay meron silang sariling pinuno, sariling patakaran, sariling soberanya at iba pa. At sa video nga na ito ay tatalakayin natin ang mga small countries na nasa loob mismo ng isang bansa. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. San Marino inside Italy. Isa sa mga pinakakilalang halimbawa ng micro-countries ay ang San Marino na matatagpuan mismo sa loob ng Italy. May lawak itong humigit kumulang 60 square kilometers at populasyong nasa 34,000 katao. Sa unang tingin para lang itong grupo ng mga lumang bayan sa gilid ng bundok, pero sa katunayan, isa itong ganap na republika na may sariling gobyerno, batas, at kinikilala itong soberanya ng United Nations. Ayon sa kasaysayan na itatag ang San Marino noong 301 CE ni Marinus, isang Kristiyanong mason na tumakas mula sa pag-uusig ni Emperor Diocletian ng Roma. Sa kabundukang Mount Titano, nagtayo siya ng maliit na komunidad na kalaunan ay naging ganap na malayang republika. At isa na ito sa mga pinakamatandang uri ng pamahalaan na umiiral hanggang ngayon. Kahanga-hanga dahil kahit dumaan ng ilang siglo ng mga digmaan at pagbabago sa Europa, nanatiling malaya ang San Marino. Ang sikreto? Dalawang bagay. Una, ang natural nitong lokasyon sa kabundukan at pangalawa, ang talas ng diplomasya ng mga pinuno nito. Dahil maliit at hindi banta sa ibang bansa, hindi ito naging target ng pananakop noong 1797. Mismong si Napoleon Bonaparte ang kumilala sa kalayaan ng San Marino. At nang magkaisa ang Italy noong 19th century, pinanatili pa rin nila ang kanilang soberanya. Ngayon kahit malapit ang ugnayan nila sa Italy, nananatili silang kakaiba. Ginagamit nila ang euro bilang opisyal na pera sa ilalim ng kasunduan sa European Union. At kumikita sila sa turismo, paggawa ng selyo at mga produktong pang-industriya. Tinatayang more than 3 million turista ang bumibisita dito taon-taon. Karamihan ay naaakit sa mga medieval na kastilyo, sa view ng mga bundok at sa kakaibang karanasan ng pagpasok sa isa sa pinakamaliit na bansa sa mundo. Kinikilala ng United Nations ang San Marino bilang isang ganap na malayang estado. Miyembro rin ito ng Council of Europe at International Monetary Fund. Maliit man sa mapa, pero malaki ang respeto at impluwensya nito sa buong mundo. Lesotho inside South Africa. Kung ang San Marino ay nasa puso ng Italy, ang Lesotho naman ay isang kakaibang micro-country sa loob ng South Africa. Ang nakakabilib dito, ito lang ang nag-iisang bansa sa buong mundo na ganap na napalilibutan ng iisang bansa lamang. Wala itong karagatan at ang tanging hangganan lang nito ay South Africa. May lawak itong humigit kumulang 30,000 square kilometers at populasyong nasa 2.3 million. Mas malaki ito kumpara sa mga microstates ng Europa, pero sa sukat ng buong mundo, maliit pa rin ito. Kilala ito bilang Kingdom in the Sky dahil sa mataas nitong lokasyon. Ito lang ang bansa sa buong mundo na ang buong teritoryo ay nasa taas na more than 1,000 meters above sea level. Ang kabisera nitong Maseru ay nasa hangganan mismo ng South Africa. Ang kasaysayan ng Lesotho ay umiikot sa pakikipaglaban para sa kalayaan sa gitna ng mga kolonyal na kapangyarihan. Noong unang bahagi ng 19th century, pinamunuan ni King Moshoeshoe I ang mga Basotho at pinagsama-sama ang mga tribo para ipagtanggol ang kanilang lupain laban sa mga mananakop. Noong 1868, humingi siya ng proteksyon sa Britain, kaya ginawa itong British Protectorate at tinawag na Basutoland. Matapos ang ilang dekadang pamumuno ng mga Briton, tuluyang nakamit ng bansa ang kalayaan nito noong 1966 bilang Kingdom of Lesotho. Isa itong constitutional monarchy. May hari bilang simbolikong pinuno habang ang gobyerno ay pinapatakbo ng Prime Minister at Parliament. Bagaman dumaan sa mga kudeta at kaguluhang politikal, nanatiling kinikilalang malaya ang bansa sa buong mundo. Ang kultura ng Lesotho ay malalim ang ugat. Ang tradisyonal na Basotho blanket ay hindi lang kasuotan, kundi simbolo ng pagkakakilanlan ng mga tao rito. Sa kabila ng kahirapan at kawalan ng trabaho, nananatiling buhay ang kanilang musika, sayaw at sining.
Hindi tulad ng mga micro-countries sa Europa na yumayaman sa bangko o turismo, ang Lesotho ay ibang kwento. Isang bansa sa taas ng ulap na nakatayo sa bundok, may simpleng ekonomiya pero matatag na kultura at pusong hindi kailanman bumababa. Monaco inside France. Kung ang Lesotho ay isang kaharian sa kabundukan, kabaligtaran naman ito ng Monaco. Isang micro-country sa Europa na halos nababalot ng France sa tatlong panig, habang ang ikaapat na bahagi nito ay nakaharap sa Mediterranean Sea. Kahit hindi ito ganap na naka-enclose tulad ng San Marino o Lesotho, nakadepende pa rin ito sa iisang hangganan sa France. Kaya kadalasan ay itinuturing din itong micro-country na nasa loob ng isang mas malaking bansa. May lawak lang itong humigit kumulang 2 square kilometers. Dahilan kung bakit ito ang pangalawang pinakamaliit na bansa sa mundo pagkatapos ng Vatican City. Pero sa kabila ng kaliitan nito, tirahan ito ng around 38,000 katao. Kaya isa ito sa mga pinaka-densely populated na bansa sa buong mundo. Kilala ang Monaco sa marangyang pamumuhay, mga kasino, yacht harbor, mamahaling hotel, at syempre, ang taunang Formula 1 Monaco Grand Prix. Ang kabisera nitong Monte Carlo ay halos naging simbolo na ng karangyaan. Pero ang kasaysayan ng kalayaan ng Monaco ay nagsimula pa noong 1297 nang sakupin ni François Grimaldi ang Rock of Monaco at itinatag ang Grimaldi Dynasty. Sa paglipas ng mga siglo, paulit-ulit na hinamon ng France at iba pang kapangyarihan ang soberanya nito. Pero nanatili itong nakatayo sa pamamagitan ng matalinong diplomasya at alyansa. Noong 1861, kinilala ng France ang soberanya ng Monaco kapalit ng ilang bahagi ng teritoryo nito. Isang kasunduan na nagpatibay sa ganap na kalayaan ng bansa. Sa kasalukuyan, pinamumunuan ito ni Prince Albert II, apo sa tuhod ng pamilyang Grimaldi. Isa itong constitutional monarchy na may sariling gobyerno at kumpletong kasarinlan bilang miyembro ng United Nations. Bagaman gumagamit ito ng euro bilang opisyal na pera at ang wikang French bilang pambansa, hindi miyembro ang Monaco ng European Union. Gayunman, nakikipagtulungan ito sa France sa mga usaping pangseguridad at diplomatikong relasyon. Maliit man sa sukat pero malaki ang presensya nito sa mundo. Isang bansa na nagawang pagsamahin ang kasaysayan, yaman at prestihiyo sa napakaliit na espasyo. Ipinapakita ng Monaco na posible ang isang micro-country na manatiling malaya at umunlad kahit halos nasa loob ng isang mas malaking bansa. Vatican City inside Italy. Mas maliit pa kaysa San Marino, ang Vatican City ang pinakamaliit na bansa sa buong mundo. Pareho sa sukat at sa populasyon. Matatagpuan ito mismo sa gitna ng lungsod ng Rome at may lawak na around 1/2 square kilometer o estimated 121 acres lamang. Sa kabila ng kaliitan nito, napakalaki naman ng papel ng Vatican City bilang sentro ng pananampalatayang Katoliko sa buong mundo. Ang modernong pagkakatatag ng Vatican ay nagmula sa Lateran Treaty noong 1929, isang kasunduan sa pagitan ng Holy See at ng Kingdom of Italy. Nilutas nito ang tinatawag na Roman Question, ang sigalot na nagsimula matapos sakupin ng Italy ang mga dating teritoryo ng simbahan noong 19th century. Sa kasunduang iyon, kinilala ang Vatican City bilang isang malayang estado sa ilalim ng pamumuno ng Papa. Kapalit nito, nangako ang Vatican na mananatiling neutral sa mga isyung politikal sa buong mundo. Ang sistema ng pamahalaan dito ay kakaiba. Ang Pope ang parehong pinuno ng simbahan at ng estado. May Pontifical Commission for Vatican City State na gumagawa ng mga batas, habang ang pagpapatupad naman ay hawak ng Roman Curia. May sarili rin itong korte, postal service, at maliit na kapulisan na tinatawag na Vatican Gendarmerie. Pati ang kilalang Swiss Guard na nagbabantay sa Santo Papa. Bagaman may less than 1,000 residente lamang, aktibo pa rin ang Vatican sa pandaigdigang diplomasya. Nag-i-issue ito ng sariling pasaporte, nagmiminta ng mga euro coins at may relasyon sa mahigit 180 bansa sa buong mundo. Dahil ganap itong nakapaloob sa Rome, madalas itong ituring na pinaka-perpektong halimbawa ng isang micro-country na umiiral sa loob ng isa pang bansa. At hindi tulad ng ilang micronations na may simbolikong halaga lang, ang Vatican ay kinikilala ng buong mundo bilang isang ganap na soberanong estado. Maliit man sa sukat pero may napakalaking impluwensya sa kasaysayan, pananampalataya at politika ng mundo. Andorra between France and Spain. Sa pagitan mismo ng France at Spain nakatago ang isang maliit pero ganap na malayang bansa, ang Andorra.
Isa itong independent micro-country na nakapuwesto sa gitna ng Pyrenees Mountains. May lawak itong humigit kumulang 460 square kilometers at populasyong nasa around 80,000. Mas malaki ito ng kaunti kaysa sa ibang microstates sa Europe, pero kabilang pa rin sa mga pinakamaliit na bansa sa buong mundo. Dahil wala itong sariling coastline at napapaligiran lang ng dalawang malalaking bansa, lahat ng papasok o palabas sa Andorra ay kailangang dumaan sa alinman sa France o Spain. Isang malinaw na katangian ng mga microstates na nakapaloob sa teritoryo ng mas malalaking bansa. Ang pinagmulan ng Andorra ay nag-ugat pa sa panahon ng Middle Ages. Ayon sa tradisyon, si Charlemagne mismo raw ang nagbigay ng lupaing ito sa mga mamamayan noong 8th century bilang gantimpala sa pagtulong nila laban sa mga Moor. Pagdating ng 1278, ipinanganak ang isang kakaibang sistemang pampolitika. Isang uri ng joint sovereignty kung saan pinamunuan ang bansa ng dalawang pinuno. Ang Count of Foix na kalaunan ay napunta sa Pangulo ng France at ang Bishop of Urgell mula sa Spain. Hanggang ngayon umiiral pa rin ang sistemang iyon kaya may dalawa pa ring co-princess na pinuno ng estado, ang President of France at ang Bishop of Urgell. Sa ekonomiya naman, buhay na buhay ang Andorra dahil sa turismo. Ang tanawin ng mga bundok dito ay dinarayo ng milyon-milyong turista taon-taon para mag-ski at mag-hiking. Kilala rin ito bilang shopping haven dahil sa duty-free policy at mababang buwis na uma-attract ng mga mamimili at negosyante mula sa karatig bansa. Higit sa kalahati ng ekonomiya ng Andorra ay nakasalalay sa turismo. Gayunpaman nananatiling matatag at ganap na malaya ang bansa. Sumali ito sa United Nations noong 1993 at member din ng Council of Europe. Gumagamit ito ng euro bilang opisyal na pera kahit hindi kasapi ng European Union. Maliit man sa mapa, ngunit sa tibay ng kanyang kasaysayan at kakayahang umunlad sa gitna ng dalawang higante, may tuturing ang Andorra bilang isa sa pinakamatagumpay na microstates sa Europa. Liechtenstein between Switzerland and Austria. Sa gitna naman ng Switzerland at Austria, makikita ang Liechtenstein, isa pang micro-country na parehong landlocked at bulubundukin. May lawak itong humigit kumulang 160 square kilometers at populasyong nasa around 39,000 lamang. Pero huwag magpalinlang sa sukat dahil isa ito sa mga pinakamayamang bansa sa buong mundo. Ang pinagmulan ng Liechtenstein ay nag-ugat sa Holy Roman Empire. Noong 1719, pinagsama ang mga rehiyon ng Vaduz at Schellenberg sa ilalim ni Prince Hans Adam of Liechtenstein. Nang humina ang impluensya ng Holy Roman Empire, unti-unting tumatag ang kasarinlan ng bansa at tuluyang naging ganap na malaya pagsapit ng 19th century. Hanggang ngayon, isa itong constitutional monarchy, pinamumunuan ng Prince of Liechtenstein. At kakaiba ito dahil mas marami siyang kapangyarihang politikal kumpara sa karamihan ng mga monarch sa Europa. Mayroon ding parliament at head of government, pero ang prinsipe ay may veto power at aktibong nakikilahok sa pamamahala. Kaugnay naman sa ekonomiya, malapit ang ugnayan ng Liechtenstein at Switzerland. Mayroon silang customs and monetary union, kaya Swiss franc din ang gamit na pera rito. At ang mga Swiss authority ang nangangasiwa sa ilang aspeto ng border control. Sa kabila nito, nananatili pa rin itong ganap na independent at may sariling gobyerno. Isa rin ito sa mga bansang may pinakamataas na GDP per capita sa buong mundo. Matatag ang sektor ng finance, mataas ang kalidad ng precision manufacturing at attractive ang mababang tax para sa mga negosyo. Daan-daang kumpanya mula sa iba't ibang bansa ang nakarehistro rito. Mula sa dental products hanggang sa electronics. Sumali ang Liechtenstein sa United Nations noong 1990 at miyembro din ito ng European Free Trade Association at European Economic Area. Bagaman maliit, malaki ang impluensya nito sa ekonomiya ng Europa. Malapit ang kultura nila sa mga karatig bansa, gamit ang wikang German bilang opisyal na wika, ngunit pinapanatili pa rin nila ang natatanging pagkakakilanlan ng kanilang kaharian. Nakapalibot man sa dalawang higante, Switzerland at Austria, ipinagmamalaki pa rin ng Liechtenstein ang kanilang kalayaan, yaman at pagkakaisa. Isa ito sa mga pinakamatatag na micro-countries sa buong mundo. Luxembourg. Ang Luxembourg ay isang maliit na bansang Europeo na napapaligiran ng tatlong higante, France, Belgium at Germany. Kahit mas malaki ito kumpara sa ibang microstates, may lawak lang itong humigit kumulang 2,500 square kilometers at populasyong nasa over 650,000. Kaya kabilang pa rin ito sa mga micro-countries ayon sa pandaigdigang pamantayan.
Nagsimula ang kasaysayan nito noong 10th century nang magtayo si Count Siegfried ng isang matibay na fortress na kalaunan ay naging sentro ng kapangyarihan. Sa mga sumunod na siglo, naging tampulan ito ng labanan at napunta sa kamay ng iba't ibang imperyo, mula sa Spanish, French hanggang sa Austrian. Dahil sa mga matitibay nitong pader, tinawag pa itong Gibraltar of the North. Pagkatapos ng Belgian Revolution noong 1839, lumit ang teritoryo ng Luxembourg sa kasalukuyan nitong sukat at kinilala bilang isang neutral Grand Duchy. Hanggang ngayon ito ang nag-iisang Grand Duchy sa buong mundo na may sariling soberanya. Isa itong constitutional monarchy na pinamumunuan ng Grand Duke. Habang ang Duke ang opisyal na pinuno ng estado, ang pamahalaan ay pinapatakbo ng Prime Minister at ng mga elected members ng Parliament. Pinagsasama ng Luxembourg ang tradisyon at modernong demokrasya, dahilan kung bakit ito nanatiling matatag at maunlad. Sa ekonomiya, kabilang ito sa pinakamayayamang bansa sa buong mundo batay sa GDP per capita. Ang sektor ng finance dito ay napakalakas. Daan-daang bangko at investment funds ang nakabase sa loob ng kanilang teritoryo. Kahit maliit, malaki ang impluensya ng Luxembourg sa ekonomiya at mga policies ng Europa. Sa kultura naman, makikita ang pagiging sentro nito sa pagitan ng tatlong bansa. Tatlo rin ang opisyal na wika, Luxembourgish, French at German. Marami ring manggagaling mula sa Portugal, Italy at mga karatig na bansa, dahilan kung bakit makulay at multicultural ang lipunan nila. Ang Luxembourg ay patunay na hindi kailangan maging malaki para maging makabuluhan. Ipinapakita nitong kahit ang maliliit na bansa, kapag matatag ang sistema at malinaw ang direksyon, kaya nilang magkaroon ng malaking papel sa pandaigdigang entablado. Malta. Sa gitna naman ng Mediterranean Sea, sa timog ng Sicily, matatagpuan ang bansang Malta. Isang micro-country na kakaiba dahil hindi ito napalilibutan ng lupa. Hindi man ito enclaved gaya ng San Marino o Lesotho, ang lokasyon nito sa pagitan ng Europe at North Africa ang nagbigay rito ng kakaibang kahalagahan. May lawak lang itong humigit kumulang 315 square kilometers, pero may populasyong higit sa kalahating milyon, kaya kabilang ito sa mga pinaka-densely populated na bansa sa buong mundo. Ang kabisera nitong Valletta ay kinikilala ng UNESCO bilang World Heritage Site, kilala sa mga Baroque-style buildings at makasaysayang arkitektura. Mahaba at makulay ang kasaysayan ng Malta. Mula pa noong sinaunang panahon ito ay na-occupy ng mga Phoenician, Roman, Arab, Norman at Spanish. Noong 1530, ipinagkaloob ito sa mga Knights of St. John na siyang nagtayo ng mga matitibay na fortress at matagumpay na ipinagtanggol ang isla laban sa Ottoman Empire sa Great Siege of 1565. Pagsapit ng 1814, naging kolonya ito ng Britain at nagsilbing mahalagang naval base sa Mediterranean. Nakamit ng Malta ang kalayaan nito noong 1964 at kalaunan ay naging republika noong 1974. Sa kasalukuyan, isa itong parliamentary republic at kasapi ng European Union. Gamit din nito ang euro bilang opisyal na pera. Kabilang sa mga pangunahing industriya ng Malta ang pelikula. Maraming international films at TV series ang kinukunan dito dahil sa kakaibang view at mga lumang gusali. Ang kultura ng mga Maltese ay pinaghalo ng impluensya mula sa Mediterranean. Ang kanilang wika, Maltese, ay isang Semitic language na may halong Italian at English. Pareho ring opisyal ang English language at malakas pa rin ang impluensya ng Catholicism sa lipunan. Makikita ito sa dami ng simbahan, piyesta at tradisyon. Sa pagkain, sa arkitektura at maging sa musika, ramdam ang Italian touch. Ang Malta ay patunay na kahit isang maliit na isla, kayang umangat at magtagumpay sa tulong ng kultura, diplomasya at matatag na pagkakakilanlan. Bhutan. Matatagpuan ang Bhutan sa pagitan ng dalawang higanting bansa, India sa timog at China sa hilaga. Isa itong landlocked nation na nakapuwesto sa silangan ng Himalayan Mountains. Kaya't kilala ito bilang isa sa mga pinakamataas na bansa sa buong mundo. Hindi man ito isang enclaved microstate gaya ng San Marino o Lesotho, itinuturing pa rin itong microcountry dahil sa laki at populasyon nito. May lawak lang itong humigit kumulang 38,000 square kilometers at populasyong hindi aabot sa 800,000, kaya kabilang ito sa mga pinakamaliit at pinakakaunting naninirahan sa buong Asya. Ang kabisera nitong Thimphu ay nasa taas na mahigit 2,300 meters above sea level. Isang lungsod na literal na nakasandig sa kabundukan. Ang kasaysayan ng Bhutan ay puno ng effort upang mapanatili ang kanilang kalayaan.
Noong 17th century, pinag-isa ni Shabdrung Ngawang Namgyal ang mga kaharian sa rehiyon at nagtatag ng pamahalaang pinagsama ang relihiyon at politika. Sa panahon ng kolonyalismo, nakaranas ito ng impluensya mula sa Britain, ngunit kailanman ay hindi ito nasakop. At nang maging malaya ang India noong 1947, nakipagnegosasyon ang Bhutan upang makilala bilang isang ganap na soberanong estado. Sa kasalukuyan, isa itong constitutional monarchy. Noong 2000, isinagawa ang mga reforma tungo sa demokrasya, kaya nagkaroon ng parliamentary system. Ngunit nananatiling iginagalang at sentral ang monarkiya sa kanilang kultura. Kilala rin ang Bhutan sa kakaibang sukatan ng kaunlaran nito, ang gross national happiness, isang sistemang inuuna ang kaligayahan, kultura at kalikasan kaysa sa purong kita o ekonomiya. Ekonomikong maliit ngunit matatag ang bansa. Pangunahing pinagkakakitaan nila ang hydropower o enerhiyang nagmumula sa mga ilog ng Himalaya na ibinebenta sa India. Patuloy din ang agrikultura at maingat nilang binabalanse ang modernisasyon upang hindi masira ang kanilang kalikasan. Ang turismo rito ay mahigpit na kontrolado. May patakaran silang high-value, low-volume tourism. Ibig sabihin limitado ang bilang ng turista at may itinakdang minimum daily fee upang mapanatili ang kultura at maiwasan ang labis na epekto sa kapaligiran. Bagamat ganap na malaya at kasapi ng United Nations, malaki pa rin ang impluensya ng India sa kanilang kalakalan at depensa. Isang magandang halimbawa ang Bhutan ng isang maliit na bansa na nakapagitna sa dalawang higante na nananatiling matatag sa pamamagitan ng maingat na diplomasya at balanseng ugnayan sa mga karatig na bansa. Brunei. Ang Brunei naman ay isang maliit ngunit napakayamang bansa sa isla ng Borneo sa Southeast Asia. Ang kakaiba rito, halos napalilibutan ito ng Malaysia at Indonesia. Kaya't masasabi mong isa itong micro-country na literal na nakasiksik sa loob ng mas malalaking bansa. May lawak itong humigit kumulang 5,700 square kilometers at populasyong nasa around 450,000 lamang. Pero sa kabila ng laki nito, kabilang ang Brunei sa pinakamayayamang bansa sa buong Asia. Ang kabisera nitong Bandar Seri Begawan ay puno ng modernong gusali, marangyang mga palasyo at malalaking moske. Ang disenyo ng lungsod ay nagpapakita ng matinding yaman ng bansa at ng kanilang Malay Muslim identity. Noong 15th at 16th centuries, isa itong makapangyarihang sultanate na umabot ang impluensya sa malaking bahagi ng Borneo at mga karatig dagat. Ngunit nang dumating ang mga European colonizers, unti-unting lumiit ang teritoryo ng Brunei. Pagsapit ng 19th century, bumaba ito sa kasalukuyang laki at naging British Protectorate noong 1888. Nanatili ito sa ilalim ng pamamahala ng Britain hanggang sa makamit ang kalayaan noong 1984. Ngayon ang Brunei ay isa sa iilang natitirang absolute monarchies sa mundo. Pinamumunuan ito ni Sultan Hassanal Bolkiah, isa sa pinakamatagal ng nagaharing monarch sa kasaysayan. Siya ang parehong pinuno ng estado at ng pamahalaan. May halos ganap na kapangyarihan sa lahat ng aspeto. Ang ekonomiya ng Brunei ay halos nakasalalay sa oil at natural gas na bumubuo sa karamihan ng kanilang kita at GDP. Dahil dito napakataas ng kanilang per capita income kumpara sa karamihan ng mga bansa sa Asia. Sa kultural naman, nananatiling Malay at Islamic ang pagkakakilanlan ng bansa. Islam ang opisyal na relihiyon at sinusunod nila ang ideology na tinatawag na Malay Islamic Monarchy na nagtataguyod ng pagkakaisa sa ilalim ng pananampalataya, tradisyon at pamumuno. Mayroon ding mga minority na Chinese at mga katutubong pangkat, ngunit sa kabuuan payapa at maayos ang ugnayan ng iba't ibang komunidad. Bagamat umaasa ang ekonomiya ng Brunei sa langis, ginamit ng kanilang pamahalaan ang yaman na ito upang mapanatili ang katatagan at ganap na kalayaan. Sa kabila ng pagiging napakaliit at napapalibutan ng mga malalaking bansa, nananatiling matagumpay ang Brunei. Isang modernong micro-country na marunong magtaguyod ng yaman, tradisyon at soberanya. Eswatini. Ang Eswatini, na dating kilala bilang Swaziland, ay isang maliit na landlocked country sa Southern Africa, napapalibutan halos ng South Africa, maliban sa masikip na bahagi sa silangan na konektado sa Mozambique. May lawak itong humigit kumulang 17,000 square kilometers at populasyong nasa around 1.2 million lamang. Nabuo ang kasalukuyang hangganan nito noong panahon ng kolonyalismo. Sa 19th century, tinangkang sakupin ng mga kalapit na kaharian ng Swazi Kingdom, ngunit matagumpay itong lumaban.
Gayunman noong 1903, napasailalim ito sa British control matapos ang Anglo-Boer War. Pagkaraan ng ilang dekada, muling nabawi ng bansa ang kalayaan nito noong 1968 at noong 2018, opisyal na binago ang pangalan mula Swaziland tungo sa Eswatini na nangangahulugang Land of the Swazis. Ginawa ito upang gunitain ang ika-50 anibersaryo ng kanilang independence at iwasan ang kalituhan sa bansang Switzerland. Ang Eswatini ay isa sa iilang monarchies na natitira sa buong Afrika. Pinamumunuan ito ni King Mswati III na may malaking kapangyarihang politikal kahit mayroon ding parliament. Ayon sa mga kritiko, limitado pa rin ang demokrasya rito dahil sa mga restrictions sa political parties at sa mga kaso ng pagsupil sa dissent. Tuwing taon isinasagawa nila ang Umhlanga o Reed Dance Festival, isang tradisyonal na pagdiriwang na dinadaluhan ng libu-libong kababaihan na nagsisilbing simbolo ng pagkakakilanlan ng bansa. Economically, higit 80% ng mga import at export ng Eswatini ay dumaraan sa South African territory at ginagamit din nila ang South African rand kasabay ng sariling currency. Maraming Swazi ang nagtatrabaho sa South Africa, karamihan sa mining at agriculture, habang nagbibigay naman ng maliit na access sa silangan ng Mozambique. Bagamat maliit at may mga hamon tulad ng mataas na unemployment rate at isa sa mga pinakamataas na kaso ng HIV prevalence sa mundo, nananatiling matatag at mas maayos ang politika ng Eswatini kumpara sa ilang karatig bansa. Kasapi ito ng United Nations, African Union at ng Southern African Development Community SADC na nagpapatunay na kahit mga bansang halos na palilibutan ng isa pa, kayang maging ganap na malaya at makilala sa pandaigdigang entablado. Isa ang Eswatini sa pinakamalinaw na halimbawa sa Afrika ng isang micro-country na matagumpay na nananatiling buhay sa loob ng mas malaking estado. The Gambia. Isa pa sa mga pambihirang halimbawa ng maliit na bansang nakapaloob sa mas malaki ay ang The Gambia, ang pinakamaliit na mainland country sa buong Afrika. May lawak ito na humigit kumulang 11,000 square kilometers at populasyong nasa around 2 milyon. Napapaligiran ito ng Senegal sa 3 panig at tanging ang kanlurang bahagi lamang ang nakaharap sa Atlantic Ocean. Ang hugis ng bansa ay kakaiba. Mahaba at masikip, sinusundan ng daloy ng Gambia River na bumabaybay sa gitna ng bansa. Umaabot ito ng mahigit 320 kilometers sa kahabaan, ngunit bihirang lumampas sa 50 kilometers ang width. Ang kakaibang anyong ito ay bunga ng kasaysayan ng kolonyalismo. Noong 19th century, naglaban ng Britain at France para sa kontrol sa West Africa. Kinuha ng Britain ang Gambia River habang sinakop naman ng France ang kalupaan sa paligid nito. Nakalaunan ay naging Senegal. Nakamit ng Gambia ang kalayaan mula sa Britain noong 1965, samantalang nakuha ng Senegal ang kalayaan nito mula sa France noong 1960. Ngunit nanatili ang kakaibang hangganan, isang maliit na bansa na literal na nakapaloob sa isa pa. Sa kabila ng size nito, may makulay itong kasaysayang politikal. Pagkatapos ng kalayaan, naging tahimik itong parliamentary democracy hanggang sa magkaroon ng military coup noong 1994 kung saan umakyat sa kapangyarihan si Yahya Jammeh. Umabot ng mahigit 2 dekada ang kaniyang pamumuno na tinagurian ng ilan bilang isa sa mga pinakamatinding diktadura sa rehiyon. Noong 2017, natalo siya sa eleksyon at pinalitan ni Adama Barrow na nagbalik ng demokrasya sa bansa. Ang ekonomiya ng Gambia ay maliit at nakasalalay sa agriculture, tourism at remittances. Pangunahing produkto nila ang groundnuts o peanut at pangunahing atraksyon naman ang kanilang mga beach resorts at wildlife reserves. Ang Gambia River ang sentro ng kanilang kabuhayan. Dito nanggagaling ang irrigation, pangingisda at transportasyon. Kultural, napakayaman din ng bansa. Binubuo ito ng iba't ibang etnikong grupo tulad ng Mandinka, Fula, Wolof at Jola at karamihan sa populasyon ay Muslim. Mahalaga sa kanilang kultura ang traditional music at oral storytelling na nagpapanatili ng mga kwento ng kanilang pinagmulan. Bagamat umaasa sila sa Senegal para sa kalakalan at transportasyon, nananatiling ganap na soberano ang Gambia. Kasapi ito ng United Nations, African Union at ECOWAS na nagpapatunay na kahit pinakamaliit na bansa sa kontinente, kayang tumindig bilang isang tunay na independent state.